Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dahil meron pang kasunod na meeting sa Johannes, naiwan na muling mag-isa si Hans sa opisina ng kanyang ama. Ang nangyaring pagkawala niya tila baliwala dito. Tama ang kanyang personal na bantay na si Patrick. Na mapag-isa, agad niyang tinawagan sa John para tanungin ang tungkol sa organization na nakita niya. Ilang ring muna bago to sagutin ng kambal. Malamang humanap pa to ng tagong lugar para lang sagutin ang tawag niya. Is there any problem, twin? Tanong agad ni John nang sagutin niya ang tawag. Yes. What is this mafia organization? Mafia kay ni Daddy? Natigilan sa John sa kabilang linya at napatabik sa kanyang noo. Nakalimutan niya ang tungkol sa bagay na yun at naalala niya na meron nga palang issue ngayon sa underground. Yes, twin. Mafia kami ni Daddy. Actually, I presented na ako mag-aayos ng issue ngayon. Naintindihan mo bang report? Are you serious? Malakas sa tanong ni Hans na kinangawi ni John dahil latang gulat na gulat ang kapatid. I am sorry, twin, but this is fantastic. Yeah, I know, but you should... Wait, what? Di makapaniwalang tanong na John na magrehistro sa isip niyang sinabi ng kambal. Yung pagiging mafia niyo, twin. Sali naman ako. Gusto ko rin maging mafia katulad sa mga palabas na napapanood ko eh. Mas lalo na pangiwi sa John dahil sa narinig. Baka iisip ng kambal niya na isang laro ang pagiging mafia. Twin, being mafia is not a game. I know. I get to use a gun, right? Finally, I've been wanting to use one. Nanlalaki ang mata ni John dahil sa sinabi ng kambal. Hans, it is not a toy. You should not. It's okay, twin. Trust me on this. Akong bahala sa issue na to. Talk to you soon, my twin. Di na pinatapos pa ni Hans ang sasabihin ng kambal niya dahil agad nitong binaba ang cellphone. Sa John naman di makapaniwalang nakatingin sa cellphone at napabuntong hininga na lang. Dinadalangin niya na sana walang gulong mangyari habang nagpapanggap si Hans bilang siya. Matapos ang 3 oras, bumalik na sa Johannes at Angelo mula sa kanilang meeting. How are you, Daddy? Ngiting tanong ni Hans sa ama habang umupo sa kanyang swivel chair. I am fine, son. Masakit lang ulo ko sa sunod-sunod na meetings. Sagot ni Johannes na tila hindi halata dito na masakit ang ulo niya dahil ganun pa rin ang reaksyon nito. You want coffee, Johan? Tanong ni Angelo nang gumagaw ang kape sa coffee maker na naroon sa tabi. Yes, please. Nang makagawa ng kape si Angelo, kahit papaano, gumaan ang ulo ni Johannes dahil paborito niya ang mga kape. It is like his comfort zone kaya kapag stress siya o may problema, kape lagi ang kanyang hinahanap. Dad, about the issue at our organization. Napalingon si Angelo at Johannes kay Hans na magsalita ito. Nag-uusap kasi ang dalawa tungkol pa rin sa negosyo nang siya ay sumingid. What is it, son? Tanong nito sa kanya. I want to go to our hideout. Gusto ko makitang situation. You want to go? Gulat na sabi ni Angelo na kinatango naman ni Hans. Shit! I should inform them right away. Mahinang sabi ni Angelo na agad tumayo at umalis doon ngunit rinig naman nila. What happened? Takang tanong ni Hans sa ama na kinakibit balikat naman ng ama sa kanya. Hintayin na natin siya, then we will go there since my work is already finished. Napangiti na malakas si Hans sa sinabi ng ama at nagpasalamat dito. Di niya mapigilan ma-excite sa mga susunod na mangyayari sa TV niya lang napapanood ang ganon. Pero ngayon magagawa na niya. Kala pa naman niya katang isip lamang ang mga ganong bagay. Totoo pala. Mahilig kasi manood si Hans ng mga barilan na palabas na siyang kinatataka ng mommy niya dahil yun ang nakahiligan niya. Ngayon mas naiintindihan niya kung bakit dahil nasa dugo nila ang pagiging mafia. Makalipas ang ilang sandali umalis sila doon para pumunta sa hideout. Samantalang sa hideout naman nagkakagulo dahil nalaman nilang pupunta doon ang kanilang boss at anak nitong si John. Bilisan nyo, parating na sila. Sigaw na isa sa kanila na tila natataranta na. Lalo na ang mga officials sa organization nila dahil alam nila, kukwestiyonin na sila dahil sa latest issue na nangyayari ngayon. Buong akala pa naman nila hindi pupunta ang mga to dahil ayon na rin kay Angelo busy ang boss nila. Pero this time ang anak ng boss nila nag-initiate. Sa totoo lang parang mas takot pa sila sa anak nito kaysa pinakaamo nila.
Hindi. Pareho lang silang mag-ama na nakakatakot. Nandyan na sila. Namangha si Hans sa malaking hideout na nakita niya. Sino mag-aakala na meron pala silang ganon, di ba? Ang dami pa niyang nakikitang mga kagamitan na panlaban. Kita niya rin ang malaking arena sa pinakababa nila kung saan nandun ang mga nagtutraining na tauhan nila. Mas lalo siyang namamangha dahil ang lahat ng iyon underground. Pero syempre hindi yun pinapahalata ni Hans at seryoso lang ang kanyang mukha dahil ayaw niyang makahalata ang mga to na hindi siya si John. Kada makakasulubong nila binabati sila at niyuyukuan. Naninibago si Hans doon pero kailangan niyang masanay. Nang makapasok sila sa isang malaking room, sinalubong sila ng mga taong nakatayo at sabay-sabay na nagbow. Welcome back, King and Prince. King and Prince? Tanong ni Han sa isip niya at gustong matawa dahil doon. I told you already guys that don't call us that way. Tila iritadong sabi ni Johannes na mukhang hindi rin gusto tulad ni Hans. But boss, dapat lang. Kayo ang nakakataas sa amin. Hari ka at prinsipe si Master John? Sabi ng isang lalaki na kinatawa naman ng mga kasama nito. Isang mahabang table ang naroon at puno ang lamesa. Bilang ni Han sa mga taong naroon, nasa 20 ang mga to. John, where are you going? Napalingon siya sa ama nang tawagin siya nito. Sit here. Ikaw ang kakausap sa kanila, hindi ba? Napatango na lang siya sa ama at naupo sa pinakagitnang upuan at nasa kanan niyang ama. Sa kaliwa naman ang tito Angelo niya. Pagtingin niya sa mga tauhan nila, kita niyang pinagpapawisan ng mga to at tila kinakabahan. Stop it, I won't bite. Seryosong sabi ni Hans na kinaupo ng ayos ng mga to. Yeah, tama ka Master John. Awkward na sabi ng isa na ikinatawa nila. Natatawa si Hans sa isip niya. Mukhang kinatatakutan ang kambal niya sa lugar na yon. Come to think of it. Naalala niya nung kinausap niya ang kanyang tito Angelo sa kwarto niya nung nasa hotel sila sa New York. Takot to sa kanya at sinabi na ayaw pa nitong mamatay. Siguradong mag-e-enjoy siya sa pagpapanggap bilang si John. Huwag na tayo magtagal. Simulan na agad ng meeting. Give me all the information about the issue. If I say detailed, I want it detailed. And don't make me ask a question or else I'll cut your neck. Nalaki ang mata ng mga to dahil sa sinabi ni Hans. Napahawak pa sa leeg ng mga to. Maging si Angelo napahawak sa leeg niya habang sa Johannes pinipigilan ng kanyang tawa. Dahil alam niyang tinatakot lang ng anak ang mga to. Start now. Yes, I'll start. Matapos na mahabang meeting nila, binigyan sila ni Hans ng gagawin. Ang issue ngayon tungkol sa muntikan ng pagpasok ng ibang organization sa kanilang hideout. Sa Mafia World maraming organizations at mas marami ang mga sakim. Nalaman niya na hindi ilegal ang ginagawa ng ama kundi sila pa ang nanguhuli sa ilegal na gawain ng mga ito at isosurrender sa mga polis. Yet, ang organization nila ay tago at nananatiling sekreto. Mabilis makakope up si Hans kahit di siya nahirapang manduhan ang tauhan ng mga ama. Malaking advantage sa kanya na takot ang mga to kaya't naiintindihan siya kaagad. You sure did enjoy playing with their emotions. Nakangiting sabi ni Johannes habang papunta sila sa kwarto dahil nakauwi na sila. Of course, Daddy. They are easy to manipulate. Remember, hindi lahat ng tao ganon anak. Kaya kailangan mo maging mag-ingat palagi at magmasid sa kinikilos ng isang tao. Payo sa kanya nito at nakapasok na sila sa loob. Nagbihis na silang dalawa at naghanda para sa kanilang pagtulog. Nakakain na rin kasi sila sa hideout kahit di na sila magdi-dinner. Nag-request din si Han sa tabi sila mag-ama, lalo pa nga't na-miss niya ang ama. Daddy, what's the reason again kung ba't ka mafia? Tanong ni Hans habang nakahiga na sila at patulog. You forgot? Takang tanong ni Johannes na kinakibit balikat ni Hans. A little, please explain it to me again. Tamango si Johannes bago sinagot ang katanungan ng anak. It came from my mom, your lola. She told me na galing yun kay Daddy. Siyempre, hindi ko na nakita ang lolo mo at ayoko siyang bigyan kung kaya't pinagpatuloy ko. Malaki nga lang pagbabagong ginawa ko. What do you mean na malaking pagbabago? And where is lolo? Napatingin sa Johannes sa anak dahil doon. Sigurado siya na alam nito ang tungkol sa lolo niya but still, he's asking like he doesn't know. Nagka-amnesia ka ba anak? Your lolo was long gone bago pa ako pinanganak.
Ang pagbabago is that hindi na illegal things ang ginagawa ng organization. Napatango si Hans sa sinabi ng ama. Di ba nagalit si Grandma sa ginawa mo? Siyempre, puro illegal ang ginagawa nila dati. She is. I still remember how she tortured me because of what I did. Torture you? Gulat na sabi ni Hans na kinatango na Johannes. I was wrong. I admit that deserve ko yon. But now okay naman na tanggap ni Mommy so walang problema. Natahimik si Hans sandali dahil doon. Meron bang ina na paparusahan ng anak? Hindi lang yun, torture pa. Sa bagay, hindi niya malalaman ang dahilan kung hindi siya nasa katayuan ng grandma niya. Daddy, remember that time na nasa New York tayo? Sabi mo ipapakita mo sa akin pictures ni Mommy. Oh yes, nakalimutan ko ng bagay na yon. Pasensya na anak. Tayong sabi ni Johannes para kunin ang album nila na nasa walk-in closet niya. It's okay, Daddy. Basta gusto ko lang pong makita. Ngiting sabi ni Hans at maya-maya pa, tinitingnan na nila ang album. Sa unang mga larawan ng kinasal sila ay parehong nakasimangot ang dalawa. Yan yung part na alam niyang confusion ang nangyari sa kanila dahil nga pinasal sila agad-agad. Pero ang sumunod na pictures, puro stolen ng kanyang ama. Ang mommy mo ang nagpipicture sa akin yan. Actually, this album was made by her. Nakita ko to sa kwarto niya nung umalis siya. Nandito rin ang mga pictures namin nung sinusubukan namin i-work ang relasyon namin. Kaso, bigla siyang umalis. Nilagay ko na rin dyan ang pictures mo simula pagka-baby nang lumaki ka para sa mommy mo. Kaso, hindi niya na ito makikita. Biglang lumungkot sa Johannes nang sabihin niya ang huling bagay na yon. Napatingin si Hans sa ama at gustong-gusto niya nang sabihin dito ang totoo. Pero di pa yung tamang oras kaya tumahimik na lamang siya. Just wait, Daddy. Bulong niya sa kanyang sarili. Masaya siyang makita mga picture na magulang niya, lalo na nung masaya na silang dalawa. Meron ding picture si Felicity doon dahil magkasama sila ni John. Daddy, let's meet Felicity tomorrow. Hindi pa po siya umuwi, diba? Let's go to the mall. Suggest niya sa ama na kinaisip nito sandali. Okay. Pwede akong hindi pumasok bukas para sa inyo. Yay! Thank you, Daddy. Tuwang sabi ni Hans at niyakap ang ama. Welcome, my son. Sige na, matulog na tayo para bukas. Yes, Daddy. Kinabukasan, tanghali na sila nakaalis dahil na rin sa request ni Felicity. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hans ang kanyang half-sister sa mall. Kasama nito ang kanyang ina na si Patricia, ngunit di na muna niya ito pinansin dahil mahalaga sa kanya si Felicity. Kuya! Masayang tawag sa kanya ni Felicity at tumakbo papunta sa gawin niya. Felicity! Siyempre, hindi pwedeng ang kapatid niya lang ang tatakbo, kaya tumakbo rin siya upang salubungin to. I can't breathe, kuya! Reklamo ni Felicity na agad kinahiwalay ni Hans sa kapatid. Masyado siyang na-excite. Sorry, little sis. Natuwa lang akong makita ka. Malaking ngiti na sabi ni Hans dito habang tinititigan tong mabuti. Tila ito talaga ang girl version nila ni John dahil kamukhang kamukha nila ito. Kung hindi niya lang alam na anak ito ng tita Patricia niya, baka isipin niyang ito ang namatay nilang kambal na hinala nilang buhay pa. Huy kuya! Agaw pansin ni Felicity sa kapatid habang kinakaway ang kamay sa harapan nito. Nakatitig lang kasi to sa kanya habang nakangiti. Kanina pa niya to tinatanong ngunit di naman to sumasagot. Ha? Sorry little sis, masaya lang akong makita ka. Sus, kakikita lang natin noong isang araw Pero sa bagay, namiss din kita kuya. Tuwang sabi ni Felicity at niyakap ang kapatid. Siguradong gutom ng kuya mo anak, kaya natutulala na. Ngiting singit ni Patricia sa kanila. Nalingon niya sa Johannes at lumapit dito para halikan to sa pisngi. Ngunit agad tong umiwas at nilapitan ng mga anak. Your mom is right, my princess. Let's go inside na para makakain tayo. Sabi nito sa mga anak at inayin ng dalawa, leaving Patricia there. Napakuyom ng kamoo si Patricia dahil doon, ngunit kinalma niya ang sarili. Napatingin siya sa paligid at kita niya na may ilang nakatingin sa kanya. Malamang nakitang ginawa ni Johannes. Anong tinitingin mo dyan? Ines na sabi ni Patricia na kiniiwas ng tingin ng mga to. Kung kaya talidani na lang siyang sumunod sa mga to. Wait for me guys. Ngiting sabi niya at sumunod sa mga to. Samantalang may isang babae na lang nakatanaw sa pinasukan ng mga to. Yon ay walang iba kundi si Elvira.
Iyon ang unang beses na nakita niya ang anak na si John, kung kaya hindi siya makapaniwalang makita ang anak. Kaya siya nasa mall dahil merong pinabili ang kaibigan na si Cara na siyang paparating ngayon sa Pilipinas. Sa hindi inaasang pagkakataon makikita niya ang mga to, kasama si Johannes at Patricia. Sa totoo lang, kagagaling niya lang sa kanila at syempre, sa tulong ng anak ng kanyang ate na si Patricia, ay nakalusot naman siya at nakausap ang ama. Kaya naman pala tila nagmamadali si Felicity at saglit lang ang time na pinunta niya doon dahil meron tong lakad kasama ang pamilya niya. Seeing her relationship with her son makes her heart melt for a moment. Hindi niya maintindihan pero naiiyak siya sa tagpong iyon. Siguro dahil alam niyang mabait na bata sa Felicity, kaya malabong hindi siya mahalin ng anak niya. Isama mo pa na maayos na ay relasyon nilang magkapatid. Ayaw naman talaga niyang masira ang relasyon ng mga bata, kung kaya't hanggat maaari, hindi niya idadamay ang mga ito. Maya-maya pa na malayan ni Elvira na nasa loob na rin siya ng restaurant kung saan nandun ang anak at si Johannes. Andoon siya para sa anak, hindi para sa mga kasama nito. Gusto niya itong makasama sa isang lugar kahit pa na napakalayo niya sa mga to. Alam niya hindi siya mapapansin ng mga to kung kaya't tahimik lang siyang nakatanaw sa mga ito. Kontento na siya sa ganon lalo pat ang alam nila patay na siya. Hindi pa yun ang tamang oras para magpakita sa mga to. Kumain na rin siya doon kahit kakakain pa lang din niya. Nakakita niya ngumingiti ang anak habang kausap si Felicity kung kaya't maging siya napapangiti. Ngunit hindi niya inaasahan ang biglang paglingon ni Johannes sa kanyang gawi kung kaya't nataranta siya at agad tinago ang kanyang mukha. Malayo siya dito kaya kahit papaano di siya nito makikilala. Yun ang akala niya. Kitang-kita niya ang gulat na ekspresyon ng lalaki, tila nakakita ng multo. Dahil doon, dali-dali siyang nag-ayos ng sarili at nag-iwan ng pambayad pagkatapos ay umalis. Babe, are you okay? Para ka nakakita ng multo. Takang tanong ni Patricia at tiningnan ng tinitingnan nito. I just saw my wife. Mahinang sabi, sabat na para marinig ni Patricia. Ngunit dahilan yon para maalerto siya at muling nilingon ang tinitingnan nito. Ngunit wala namang Elvira doon kahit saan. You saw mommy, daddy? Tila excited na sabi ni Han sa ama na kinatango ng dahan-dahan ni Johannes. Impossible. Elvira was 6 years dead. Babe? Kinakabang sabi ni Patricia na kinasama ng tingin ni Hans dito. Pero hindi yun napansin ni Patricia dahil alam niyang hindi yun totoo. At malaki ang posibilidad na si Elvira talaga ang nakita niya. Maybe it was just my imagination? Iling na sabi ni Johannes sa kanyang sarili. Dahil alam niya imposible ang bagay na yon. Yes, tama ka babe. Excuse me for a while, restroom lang ako. Sabi ni Patricia at umalis doon. Pansin ni Felicity ang reaksyon ng ina, lalo pat kilala niya ito. Sa naging reaksyon mukhang totoo nga na gumawa lang to ng kwento na patay na ang tita Elvira niya. Ayaw niyang magalit sa ina pero mali ang ginawa nito. Where did you saw mommy, daddy? Masiyang tanong ni Han sa ama na tinuro naman ni Johannes ang pwesto ni Elvira kanina. Wow, that's cool! Hindi ba, Felicity? Tuwang sabi ni Han sa kapatid na kinangiti lang ito ng tipid at tumango. Sa isip ni Felicity kasalanan niya at ng mommy niya kung ba't di kompleto ngayon ang kuya niya at daddy nila. Mabait ang kanyang tita Elvira at ramdam na ramdam niya ito, lalo na kung paano siya nito kausapin at pangalagaan kahit sandali lang silang magkasama. Sa totoo lang, naisip niya na nagswerte ng kuya niya dahil ito ang kanyang ina. Mahal niya ang mommy niya pero dahil sa mga maling ginagawa nito, napapalayo na ang loob niya dito. Napailing na lang si Felicity at dinaan sa pagkain ang kanyang mga iniisip. Samantalang si Patricia na papunta sa restroom ng restaurant, bubuksan na sana niya ang pinto ng kusay yung bumukas at natigilan na makita niya ang kaharap. Elvira? Tawag niya sa pangalan nito. Si Elvira nagulat din na magkasalubong ang ate niya. Sa banyo kasi agad siya nagtago dahil alam niyang hindi siya masusundan sa loob ng dating asawa. Ngunit di naman niya naisip na magkakasalubong sila ng ate niya. Gulat man, ngunit yon ang tamang pagkakataon para ipakita sa ate niya na hindi siya natatakot dito. Tumayo siya na maayos. Ngumisi sa harap nito. Oh, Ate Patricia, kamusta ka? Ba't parang nakakita ka ng multo? Sabi niya habang nakangisi pa rin. Sa bagay, kapag pinalabas mo talagang patay ng isang tao, magugulat kang makita siya ulit, no?
Akala mo ba hindi ko alam? Mahina ngunit may diin na sabi niya dito. Lumapit si Elvira kay Patricia ngunit umatras ito kung kaya't hinawakan niya ang batok nito upang pigilan siya at nilapit niya ang labi sa tenga nito at nagsalita. Kung akala mo matatakot ako sa iyo ate, katulad noon nagkakamali ka. Ngayon ako ang magiging multo na nakaraan mo dahil nagbalik na ako at kukunin ko lahat ng mga bagay na pinahiram ko sa iyo. Pagkasabi niya noon binitawan niya na to at tumayo na maayos. Ngumiti siya na malaki dito at pagkatapos nagsalita. Masaya ako na makita kang gulat na gulat, Ate Patricia. Hindi pa ako nagsisimula kaya kalmahan mo lang. Natatawang iniwan ni Elvira ang Ate Patricia niya doon. Si Patricia naman dahil sa panghihina ng tuhod niya, napasalampak siya sa sahig. Si Elvira nga ang nakausap niya. Si Elvira na akala niya hindi na babalik kailanman. OMG miss, are you okay? May nakakita sa kanya. Tinulungan siya nitong tumayo ngunit ang nasa isip niya, si Elvira pa rin. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na sirain mo lahat ng naipundar ko, Elvira. Di man lang siya nakapagpasalamat sa tumulong sa kanya at bumalik sa table nilang wala sa sarili. Kinakausap pa siya ng anak ngunit hindi niya to nasasagot, kung kaya nairita siya at nasigawan niya to. Do not shout at my sister. Ines na sabi ni Hans kay Patricia, ngunit di yan pinansin ng babae. Anak, I'm sorry. Mommy has something in her mind lang. Naiiyak na sabi niya, tinawakan ng kamay ng anak, ngunit inalas yon ni Felicity. Daddy, let's please go somewhere else. I want to play with Kuya. Sabi ni Felicity sa ama at di pinansin si Patricia. Anak? Tawag ni Patricia dito, pero di siya pinansin ito. Sure, let's go. Ngiting sabi ni Johannes at umalis na sila doon nang di pinapansin si Patricia. Mas lalo na frustrate ang babae dahil sa mga nangyayari. Kasalanan mong lahat ng to, Elvira. Sigaw ni Patricia sa kanyang isipan. Ano kaya ang mangyayari ngayong muling nakaharap ni Patricia si Elvira? Ano kayang mapapansin ng mga kaibigan ni Elvira sa anak ni Patricia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.